Eto na mga tol, oh. Mga barko ng Pilipinas, Amerika at France. Dahil ang France nga mga tol ay kaisa na. No, kaisa na ngayon sa balikatan exercises. Kumbaga nakipag-participate na sila. No, so sanib puwersang nagpatrolya sa sa Sulusi. No? Kasama na rin yan mga tol sa exclusive economic zone natin mga tol. Ito ang ating panonoorin, bibigyan natin ng reaction video and commentary mga tol. Huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe, number 1 sa GMA Integrated, at kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel mga tol, pinag-uusapan natin at binibigyan natin ng opinion, reaction, commentary at mga balita ngayon na may kinalaman sa ating soberanya sa West Philippine Sea mga tol. Huwag mo rin kalimutan sana pakilike itong ating video para recommend pa siya ni YouTube at dumami pa ang mga Pilipino makakapanood para malaman nila yung mga balitang tulad nito at hindi puro sa pro-China ang pinapanood nila mga tol. Mga propaganda ng mga pro-China yan. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sanib puwersang nagpatrolya sa Sulusi ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at France bilang bahagi ng balikatan exercise. May report si Ian Cruz. Isa-isang umalis ng Puerto Princesa City ang French frigate na Vendémiaire, ang dambuhalang landing dock ship na USS Harper's Ferry ng Amerika at ang patrol vessel ng Pilipinas na BRP Ramon Alcaraz at ang landing dock ship na BRP Davao del Sur kung saan kami embedded. Kanina, nagkita-kita na ang mga barko ng iba't ibang kalahok na bansa sa dagat sa bisinidad ng northeast ng Palawan para sa iniensayong division tactics o formation ng mga barko. Ito ang pagsisimula ng serye ng multilateral maritime exercise na bahagi ng balikatan exercise. This activity will actually build yung confidence ng ating bridge team na nandito together with the other participants. With this exercises, yung mga close maneuvers natin, definitely it will increase their capability to work together. Diba maganda nga talaga yung mga ganitong klaseng pag-exercise, no, para hindi nangangapa yung ating mga kinauukulan in case na kailangan na nilang gamitin to sa actual. Kasi yung mga ganito, di ba, yung mga ganyang tactics, yung mga ganyang formation, ginagamit nila yan mga tol, hindi lang basta-basta sa pagpapatrolya, no? Kumbaga, magagamit nila yan kapag ka nagkaroon na talaga ng pagsabak. Pero hindi nangangahulugan, lagi nating sinasabi yan mga tol, hindi nangangahulugan na tayo'y pasugod na doon. Hindi nangangahulugan na tayo susugod na doon mga tol. Katulad ng mga sinasabi ng mga nagrarally, di ba? Rehearsal na daw to para sa gera, mga ganong mga bagay. So ibig sabihin pala kapag nagsasanay, nagpa-firing, nagsushooting yung mga kapulisan o yung mga sundalo, rehearsal na rin yon para sa bakbakan. 'Di ba, mas maganda isipin at least alam natin na capable ang ating mga kinauukulan na talagang idepensa o depensahan mga tol ang ating bansa. Kapag ginagawa nila yung mga ganitong pagsasanay, confident tayo, 'di ba? Na alam nating hindi natutulog sa pansitan yung mga sundalo. 'Di ba? Kung ano man ang maging banta, 'di ba? O kahit nga sa mga kalamidad mga tol yung nakikita natin yung mga ganitong pagsasanay, magagamit nila 'to mga tol. 'Di ba? Ang problema ganun talaga maraming mga Pilipino ang kailangan kumain dahil sa hirap ng buhay ngayon, sa mahal na mga bilihin. Kailangan nilang kumain, kailangan nilang maghanap buhay. Kaya yung iba, minsan, bali na, tatayo lang naman dun tataas lang naman yung placards, pagsisisigaw lang naman dun May pangkain na tayo, di ba? Naiintindihan naman natin mga tol, yung ganong mga kalagayan ng marami nating kababayan. Pero siyempre, no, siyempre, kailangan pa rin nating manindigan mga tol at magkaisa para talagang maipakita natin sa buong mundo na meron tayong tinatawag na people power at suportado natin ng ating gobyerno na ipagtanggol kung ano yung talagang para sa atin, di ba? So tuloy natin. Sabay-sabay na nagpapatrolya dito sa Sulusi ang mga barko ng Navy ng Pilipinas, Amerika pati na ng Pransya. Pauna pa lamang ito dahil sa mga susunod na araw lilipat sila sa West Philippine Sea para isagawa ang inaabangan na group sail. Okay, kasi dito sila naglayag sa Sulusi. Okay, exclusive economic zone pa rin natin yan. Kasi hindi lang naman West Philippine Sea mga tol paikot yan ng Pilipinas Baka kasi nakakalimutan na ng mga Pilipino yung kabilang side doon sa may Benham Rice, diba? Doon pa sa ibang part. So 200 nautical miles yon. So eto, lilipat na sila doon sa West Philippine Sea. So dito payapa sila dyan. No? Wala naman siguro mga barko ng China dyan.
Pero doon sa West Philippine Sea, doon nagkukumpulan. Doon nagsoswarm yung mga barko ng China. Sa unang pagkakataon, lalabas ng 12 nautical miles na territorial waters ng Pilipinas ang isang maritime exercise ng balikatan. Dadalhin ito sa West Philippine Sea, pasok pa rin sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas kung saan agresibo ang China. Baka hindi napanood ng iba yung reaction video ko nung nakaraan kasi baka nalilito sila. Doon nga lang sa South China Sea saka sa West Philippine Sea nalilito sila doon eh. Akala kasi nila yung West Philippine Sea, yun na talaga yung katawagan doon sa buong South China Sea. Hindi no, kasi yung South China Sea, yan yung pinakatawag nila doon sa dagat. So yan ay hinati-hati mga tol. Meron tayong 200 nautical miles dyan na exclusive economic zone at pinangalanan natin ng West Philippine Sea. Okay? So ano daw yung 12 nautical miles na lalabas, di ba? Lalabas tayo sa teritoryo natin. Baka kasi ang iniisip nila yung buong 200 nautical miles, teritoryo ng Pilipinas yun. Hindi. Okay? Ang teritoryo lang ng Pilipinas, so yung teritoryong karagatan natin, na talagang atin lang, teritoryo nga natin, yung 12 nautical miles lang mula sa ating kalupaan. Okay, 12 nautical miles lang. Ngayon, after ng 12 nautical miles, up to 200 nautical miles, yun naman yung tinatawag nating exclusive economic zone. So lahat ng mga yamang dagat na nandoon, langis man yan, o basta lahat ng mga bagay na nasa kapaloob doon, eh meron tayong jurisdiction at tayo lang ang eksklusibong may karapatan. So yung mga exercises natin dati, ginagawa lang daw yan doon sa loob ng ating Philippine territory. Doon nga sa 12 nautical miles. Okay, pero ngayon sa kauna-unahang pagkakataon daw lalabas tayo. Ibig sabihin, aabutin natin hanggang kadulu-duluhan yung 200 nautical miles. Alam naman natin, paglagpas ng 12 nautical miles, mga tol, West Philippine Sea, okupado eh. Hindi naman ibig sabihin na okupado na sakop na nila, di ba? Pinamumugaran ng mga squatter, mga barko ng China, mga tol, at nagkumpul-kumpulan sila doon. Kaya ngayon, yun ang pinoproblema ng iilan. Ang sabi nga ni pangalan nito, ni Colonel Lohico, di ba? Problema na nila yon, hindi na natin problema yon. Basta tayo nasa loob ng exclusive economic zone natin. Hindi na tayo lalabas pa behind doon. 'Di ba? So wala tayong lalabaging batas. 'Di ba? Wala tayong lalabaging batas diyan. So legit yung gagawin nating exercises. Mahalaga raw ang pagpapatrolya natin sa ating EEZ kasama ang mga kaalyado. Nitong Martes, sinabi ng Philippine Navy na umakyat na sa 110 Chinese militia vessels ang nasa West Philippine Sea. 124 na nga eh. Kasama na siguro doon yung PLA at saka yung Coast Guard nila. Iba pa ang mga nakakalat na barko ng China Coast Guard at warship ng People's Liberation Army Navy. Kaya paano kung may lumapit na Chinese vessels sa gitna ng balikatan exercise? Sa tingin ko walang magiging problema because this is an annual event naman between the US and the Philippines. Ang balikatan exercises is not directed to any particular country. Yeah. So ito pong exercises na to is for our defense. Dapat po lahat po ng bansa ay may karapatan po na i-fortify ang ating defenses. 'Di ba? Napakalinaw nun mga tol. At hindi ata naiintindihan yon ng iba. Kasi ang iniisip nila, itong ginagawa nating balikatan exercises is paghahanda na. 'Di ba? Ito'y defense at lahat daw ng bansa mga tol ay may karapatan na i-fortify daw yung kanilang depensa. Ayan, ginaya ko lang yung sinabi ni Colonel Francel Padilla. 'Di ba kahit nga ang China nagkakaroon sila ng drill eh. 'Di ba? Nagpapaputok sila ng mga kanyo nila sa mga dagat nila. 'Di ba? Ginagawa nila 'yan, pinipigilan ba natin sila? Hindi naman, 'di ba? Taiwan ginagawa 'yon, Japan ginagawa 'yon. Lahat ng bansa, mga tol, ginagawa 'yon sa kanilang karagatan. So sobra-sobra naman talaga kung pati itong ginagawa nating balikatan exercises, pupunahin pa ng China o pupunahin pa ng mga mga pro-China propagandist nila dito sa Pilipinas, 'di ba? Sobra-sobra na 'yan. Anong gusto nilang gawin na ng Pilipinas? Magmukmuk na lang sa loob ng bansa natin at magpalaki na lang ng tiyan yung mga sundalo, 'di ba? Sobra-sobra naman sila noon. Tuloy natin. Ian Cruz nagbabalita. Patapos na pala yun. Well, anyway, ikaw mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa balitang napanood natin? At ngayon ay kasama na nga ang barko ng France, no? Ang France mismo kasama na dito sa ginagawang balikatan exercises, mga tol.
no? At ito ay pagsasanay ng ating mga kasundaluhan kasama ang mga iba pang mga bansa o mga kaalyado nating bansa para talagang magkabigayan ng kaalaman, magkabigayan ng technique o tactics, kasanayan, di ba? Kasi etong ibang mga to, syempre mas advanced ang kanilang mga mga tawag dito, weapon, mas advanced yung kanilang mga kagamitan, naituturo din sa atin mga tol at napakahalaga yon para sa ating mga kasundaluhan, di ba? So ikaw, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.